nasakitan na baka sa imong isig katawo? Unsa man ang imong gibuhat? Gipili ba nimo nga mo pasaylo? Unsa may kaayuhan nga imo nga naangkon tungod sa imo nga pagpasaylo? Nganuman nga gitawag kita sa pagpasaylo sa mga nakapasakit nato. Join us kapag laom as we delve into this beautiful subject here, and together also with you, we will pray here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Kami nausab, malipayon nga nag-abi-abi kaninyo diha kung asa man kamo nagalantaw sa tuong nga tulumanon. Nining panahon sa pag-inampo ay kundiin ato nga igatugyan nga to sa Ginoo o sa Dios ang ato nga mga pagpasalamat ug mga pag-ampo. O mga kapaglaom, usa gayud ka bililhon nga kahigayunan nga kita usab magkahiusa sa pagduol sa trono sa grasya sa atong Dios, kauban ang pagsalig o pagtuo nga siya maminaw gayud og magatubag sa atong mga pangalyupo sa mga paagi nga dili makabot sa atong mga panghuna-huna. Gani among gikalipay mga kapaglaom nga gihatagan sab kami ni ini nga panalangin nga mamahimong kauban ninyo sa pag-ampo karong buntaga. Bisan unsa man kana nga mga pabugat sa imong dughan karon. Nagasamok siguro sa imong mga panghuna-huna, gamay man na kaayo or dako nga dili nato mapasan. Ato kanang itugyan sa Ginoo. Nini nga takna atong andamon usa ang atong kaugalingon, atong imbitahon ang Dios nga magapakig-uban ka nato paagi sa pag-ampo gani. Kuyugi ko sa pagpadayon ning atong programa karon mga kapaglaom paagi sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga naakas sa mga kalangitan o Dios. Salamat sa maayong adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpukaw kanamo, pagpukaw sa mga pinangga sa kinabuhi. Nasayod ka o Dios nga anaa kami gipas-an karon nga mga nagkadaiyang mga gibug-aton. Apan ania kami niining pinasahi nga programa. Programa sa pag-inampuay. Tugod na sayod kami Ginoo. Nga bisan unsa man na nga gibug-aton nga among gipas-an, dili kami nag-inusara. Tungod ikaw ang among kauban, magapas-an kauban kanamo nining mga gibug-aton aron matawhay ang among pamati. Tungod ikaw nagsaad Ginoo, nga kun kami muampo ug mutuo, ikaw maminaw ug magatubag. Panalangini kami karong kabuntagon, kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom Pastor Jen. Mga kapaglaom, welcome once again dinhi sa ato ang tulumanon Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Akong giabi-abi ang ato ang mga prayer partners sa nagkalain-laing dapit dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa TV25, and of course ang ato ang mga kapaglaom, mga prayer partners nato sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod, pinaagi sa GSA Channel 33. And dili nato ikalimtan ang ato ang mga prayer partners nga kanunay nga nagauban ka nato pinaagi sa ato ang mga nagkalain-lain nga social media platforms, especially sa ato ang official Facebook page Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, sugdan na nato sa pagpadala ang ato ang mga prayer requests. Dunay mga hotline numbers nga inyong makita dinha ilawom sa inyong mga TV screens. Pwede ninyong i-text or tawagan baka ang kana nga mga numero. And kung ganahan mo nga i-send via text ang inyong mga prayer requests, mamahimo lang mga butangan nato sa pangalan kung kinsa ang ato ang ipaampo on the unsay concern.
And it would also be nice siguro if you can include kung asa mo ka nagpadala sa inyong tagsa-tagsa ka mga prayer requests. And of course, atong mga kapaglaom nga dili ganahan nga atong igasibya ang ilahang nga mga prayer requests, mamahimo lang abutangan nato og word nga confidential para dili nato kana igapahat dinhi, but rather we will pray for you off air together with our prayer partners. And dili lamang mga prayer requests ang atong tabangan sa pag-ampo dinhi. God is also worthy of praise sa mga pipila ka mga pag-ampo nga iyang natubag. So if you have answered prayers, mamahimo ninyong tawagan ng mga numero dinha sa inyong TV screens, or di galing inyo pong i-send via text or i-comment baka ha dinha sa atong comment section sa social media para nga ato po nang ma-share dinhi. Kapag laumay, Yes, mga kapaglaom, sa tanan gayud nga kaayo sa Ginoo, sa tanan nga mga pag-ampo nato nga iyang nga gihatag og katumanan. Dili gayud nato dapat may kalimtan mga kapaglaom pagbalik kaniya sa ato nga mga pagpasalamat. Tungod kay si Salmisang David nagaingon din sa Salmo 118 verse 21, nagaingon pa, I will praise you for you have answered me and have become my salvation. So mga kapaglaom, let us praise God through these praise reports with Kapaglaom Bart. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. From Kapaglaom Zauzabevs, the praise report mga Kapaglaom on last May 3, 2026, she praised God kay ang iyang mga anak na baptized mga Kapaglaom, and also please include in your prayer that they will faithfully serve the Lord forever mga Kapaglaom. Another God's answered prayer is from Kapaglaom Jetty Bank. Her praise report mga Kapaglaom, she said, thanks God, top notcher ako. Praise God for that achievement Kapaglaom. Another God's answered prayer is from Kapaglaom Rosel Lauron, where the praise report, she said, thank God for the answered prayer that to conceive a baby girl mga Kapaglaom. Praise God for that Kapaglaom Rosel. And another God's answered prayer mga Kapaglaom is from yours truly Kapaglaom Bart, for almost 4 years of dedication, determination and celebration mga Kapaglaom. By God's grace, I will graduate with flying colors mga Kapaglaom, and I praise God for this achievement. And to all our Kapaglaoms out there, if you have God's answered prayers or praise reports, I encourage you to send it to these numbers located on your designated screens so that everyone will see how powerful our Heavenly Father is. This has been your Kapaglaom Bart saying, ask anything because indeed God will answer in His perfect time and will. See you again next Sabbath mga Kapaglaom for more God's answered prayers and praise reports that is only here on Let's Pray Pilipinas, a place where you don't have to pray alone. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Every time we trust in Jesus, dili lang gyud nato mahibalaan unsa kadaghan ang panalangin nga iyang giandam alang kanato nga dili gyud nato matugkad mga Kapaglaom ang iyang nakita nga kaayuhan alang sa matag usa. And so samtang kita magapadayon mga Kapaglaom arita sa luna sa ato nga mga paginampuay, ato ang nga pagahuptan ang iyang nga saad ug even mahimong ta atong nga inspirasyon ang atong nadungog nga mga answered prayers mga Kapaglaom nga moabot kayud ang panahon, ang husto nga panahon diha kang Kristo nga kining ato nga mga pag-ampo igahatag kanato sa sumala sa iyaha nga kabubuton. So ninitak na ato ang pagabasahon na mapipila sa mga prayer request nga atong nadawat ug hangyon ako si Kapaglaom Renan sa pag-offer sa pag-ampo gikan ni Kapaglaom Garcia Villanueva. Atong iampo mga Kapaglaom ang iyahang request alang sa iyahang nga bana nga kini makabaton na og trabaho ug ang ilaha usab nga mga panudlanan diha sa ilang nga panimalay that the Lord will sustain them sa ilang nga kinahanglan financially. And sa ato nga Kapaglaom si Haljan, correct me if I pronounce it wrong, no? So iyahang nga prayer mga Kapaglaom nga unta gabayan siya sa iyahang nga plano, especially sa iyahang
partner nga maka-abroad usab. And sa kapaglaom Jovelyn Noval paampo usab si alang sa kaayuhan, good health sa iyahang nga katibuk-an nga panimalay ug ingon man ang ilahang nga panginahanglan especially sa financial na aspeto. Kati kanilyo alang sa iyahang pag-ampo mga kapaglaom nga siya makabaton og usa ka trabaho nga sustainable wherein siya usab mahimo ang mga kapaglaom nga magamit usab sa buluhaton diya sa Ginoo bisan pa man sa mga ginagman nga pamaagi. And lastly kapaglaom Eman Palad aton niampo mga kapaglaom nga siya makabaton na usab makita og bag-o nga trabaho. And for this nga prayer request hangin nato ko si kapaglaom Renan to pray. Yes, dagang salamat kapaglaom main. Mga kapaglaom, dagang salamat sa inyong pagpadala sa mga prayer requests. And nakita po na ninyo din ha sa inyong tagsa-tagsa ka mga screens. Mamahimo lamang nga inyo po nang i-take note so that dili lamang dinhi limited ang ato ang pag inampuay, but rather we will also pray for them sa ato ang individual nga mga prayer time. For now, let's pray together para sa itong mga kapaglaom. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo for another episode where we can call upon your name and lift up prayers nga gikan sa among mga kapaglaom. Nasayod kami Ginoo that you have already prepared answers para niini nga mga pag-ampo, but we would like to acknowledge your power, dear Heavenly Father, over these prayers. I pray nga ikaw mag-aabli sa tagsa-tagsa ka mga huna-huna sa mga kapaglaom nga nagpadala niini. I pray, dear Heavenly Father, nga ikaw magagiya sa ilang mga huna-huna. Give them wisdom, Ginoo. Iandam ang ilahang mga kasing-kasing to accept kung unsa ang imuhang pagbuot ni ini nga mga pag-ampo. Lord, I'd like to mention names nga nagpadala sa ilang mga pag-ampo, dear Heavenly Father. Especially si kapaglaom Garcia Villanueva, dear Lord, nga naghandom or nagampo nga makatrabaho na ang iyahang bana, dear Lord, aron kini makatabang sa ilahang mga panginahanglanon pinansyal. Giyahay siya Ginoo sa trabaho wherein dili lamang kini mahimong blessing sa ilahang pamilya, but will also become a blessing dito sa iyahang mga kaubanan sa iyahang trabahoan. I pray, dear Lord, nga ikaw magauban pod ni kapaglaom Haljian, kauban sa iyahang partner, dear Heavenly Father, sa ilahang mga plano nga manrabaho po dito sa laing nasod. I pray nga ikaw mag-uban kanila kanunay. Keep them safe, dear Heavenly Father, and kung imuha man ganing pagbuot, nga imo silang pagadadon sa laing nasod to work, inaot nga ikaw maghahatag og trabaho wherein they can continue to serve you and mamahimo pod silang suga dinha sa ilahang mga kaubanan sa trabaho. I also would like to pray, dear Heavenly Father, nga ikaw mag-uban ni kapaglaom Kati Canillo nga nagapangita pod karon og trabaho nga imong giandam para kaniya. Inaot nga ikaw pod mag-giya kaniya sa kumpanya kung asa imo siyang giandam nimo para kaniya. Lord, hinaot nga ikaw magdala kaniya sa usa ka trabahoan nga magrespeto pod sa iyahang freedom to worship you. I would also like to especially pray, dear Lord, the same thing para ni kapaglaom Eman Palad nga nangita pod gihapon sa bag-o nga trabaho, dear Lord. Kung asa magani nimo siya pagadadon, hinaot nga ikaw giya sa iyang panghuna-huna. Giyay siya Ginoo sa kumpanya nga imo nang gitagana para kaniya. Usapod ka kumpanya wherein dili lamang siya magatubo sa iyang career, but rather will also become a blessing para sa mga kaubanan niya sa trabaho nga naa siyang palibot. Hinaot nga sa mga kapaglaom namo nga nangita og mga trabaho karon, gamiton nimo sila, dear Lord, kung asa magani nimo sila ibutang to become your representatives nga unta makita sa ilang mga kaubanan ang imuhang pagkamaayo, ang imuhang gugma,
and that mahimo unta silang instrumento, dear Lord, nga mailhan pud ka si kining mga ilahang mga katrabaho. Dear Heavenly Father, I would also like to pray kang kapaglaom Jovelyn Noval, iyahang pagampo, dear Lord, nga ikaw magahatag og maayong panglawas sa iyahang pamilya, and above all, dear Heavenly Father, sa ilahang mga panginahanglanon. Hinaot nga ikaw magabless sa ilahang source of living. Nga himsog sila kanunay, dear Lord, in order for them to continue sa ilahang mga pagpanrabaho. Ikaw padayon sa pag-uban kanila. Keep them safe, dear Heavenly Father, and that tagaan nimo sila sa ilahang mga gikinahanglan. Lord, wala man misarang mabuhat ni ini nga mga pag-ampo, but we would like to lift up all of these prayers dinha sa imuhang trono sa grasya. We pray that ikaw magatubag ni ini nga mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Renan for that prayer. Mga Kapaglaom, doon na ba tayo mga pipila sa mga listahan alang sa itong mga prayer request? Gikan ni Kapaglaom Eliza Guzat, atong iampo mga Kapaglaom ang iyahang hangyo alang sa iyahang balatian o ang iyahang hangyo usab nga magligon sila sa ilang mga pagpangalagad kauban sa iyang panimalay. Gikan ni Kapaglaom Maria Esmeralda, atong iampo sa bang iyahang igsuon, iyang brother nga adunay balatian. Kapaglaom Tathay Aikor, atong iampo mga Kapaglaom ang iyahang amiga o nga si Meljen Manlubatan alang usab sa iyang kayuhan. And right now, anaali kini sa balayng tambalanan sa ICU. Kapaglaom Joanne Dale Sarol, atong niampo ang iyahang brother usab nga si Jenard alang usab sa iyang balatian. Kapaglaom Jackie Baker, lastly atong niampo mga Kapaglaom ang iyang husband na currently aduna usay mga balatian nga ginaatubang and then need og operasyon. Atong iampo mga Kapaglaom, especially ang ilahang financial nga panginahanglan. Alang ini nga mga prayer request, ang iyon ako si Pastor Jen Boy to please pray for them. Daghang salamat Kapaglaom Main sa pagbasa sa mga pre-request, no? Og mga Kapaglaom, kung naapoy mga pre-request, pwede mo share ni anak kanamo paagi sa comment section, or you may choose to call us immediately and we will be happy to pray with you on air mga Kapaglaom. Gani ato kaning idala sa pagampo kining mga pre-request karon nga ana sa tong atubangan. Magampo kita. Amahan namo nga naa ka sa mga kalangitan o Dios. Ania kami nagapadayon sa among pagpangalupyo diha kanimo. Knowing and believing kami nasayod Ginoo. Nga gamhanan gayod ang pagampo. Kami nasayod o Dios that prayer works. Kami nagatuo Ginoo that prayer makes a difference. Gani karon kauban sa mga nagpadala nining mga prayer requests, kami din sa studio nagapakig-uban kanila sa pagdala sa pagtuo nining mga pagampo, mga kabalaka, mga pangalupyo sa imong atubangan karon di as kalangitan Ginoo. Nga hinaut ikaw magapaminaw niini ug magatubag niini sumala sa imong madagayaon gayod nga grasyag kaluoy. Among gidala sa pagampo o Dios ang prayer request ni Kapaglaom Alion Rene nga ikaw Ginoo ayo sa iyang sakit aron siya makabalik na sa pagpangalaga diha kanimo, nga makaangkon siya Ginoo og hadali fast recovery Ginoo, dali siyang maulian unsa man ang iyang gibalik, ma-restore ang iyang good health Ginoo aron siya makapadayon sa pagpangalaga diha kanimo ug makaalagad sa iyang panimalay. Bisitahi siya kung asa man siya karon Ginoo. Bubui siya sa imong langit nun nga tambal aron makita niya ang mirakulo Ginoo sa imong pagkaayo ug ang gahom sa pagampo. Amo usab gidala sa pagampo o Dios ang prayer request ni Kapaglaom Elisa Guzat. Hinaot pa ikaw mag-ayo sa balatian nga iyang gipas-an karon ug magapalig-on usab kaniya nga siya makapadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Lig-una siya Ginoo, bisitahi siya, ubani siya og ipabati kang Kapaglaom Elisa o Dios nga wala siya nag-inusara. Apan ikaw ang iyang kauban ug ang iyang balatian karon nga iyang giatubang, nasayod ka ni ana ug imong tuyo og handom nga siya pagaayohon.
Among giampo usab ang prayer request ni kapaglaom Maria Esmeralda. Nga imong panalanginan ang iyang igsuon nga naay sakit sa likod. Kung unsa mo na iyang gibati Ginoo, tambali siya. Bubuis siya sa langit nun nga haplas, O Lord. Ipahibalo kaniya nga ikaw dili lang Dios sa kaluwasan, ikaw usab Dios sa gugma, ikaw usab Dios sa pag-ayo. Gani bisitahi siya, ayuha siya, ug ibalik kaniya ang kahimsog aron siya makapadayon sa pagpangalaga diha kanimo. Amo usab gidala sa amo nga prayer request karon ang prayer request ni kapaglaom Tate Ikor, nga ikaw magapanalangin sa iyang higala nga mausi kapaglaom Melogen Manlubatan. Ikaw magahatag kaniya og healing Ginoo, ikaw magabukbo kaniya og mirakulo. Naa siya karon sa ICU. Bisitahi siya Ginoo. Gamita lamang ang mga pasilidad sa maong ospital, ang mga doktor. Apan ikaw gayud ang iyang doktor Ginoo. Ikaw gayud ang magabisita kaniya. Ikaw gayud ang magabantay kaniya. She will be in an intensive care, Ginoo, not by the doctors who are attending her only, but especially she will be taken care of intensively by you, O Lord, and your attending angels. Ang usab gidala sa mong prayer request, si kapaglaom Joanne Dale Sarol. Nagapasalamat siya sa imong kaayo kaniya Ginoo. O ang iyang pag-ampo nga ikaw magapanalangin sa iyang igsuon nga mao si Jenard nga anaa karon na ay CKD. Bisitahi siya Ginoo. Hinumdumi siya ug panalangini siya. Ipakita kaniya ang mirakulo sa imong kaayo o Dios aron iyang mabati nga lahi ra gyud ang kinabuhi nga nagatuo ug nagalagad sa Ginoo, ug lahi ra gyud ang panginabuhi nga nagatuo sa gahom sa pag-ampo. Himui ug mirakulo ang iyang kinabuhi o Dios. Amo usab gidala sa among pag-ampo karon si kapaglaom Jackie Baker, praying for her husband. Ang iyang husband karon is diagnosed with appendicitis and needs operation. O Lord, we pray that you will bless them with their financial needs, and most of all, we pray, O Lord, that you will bless them with the healing that they want and pray for. Somehow they will understand, Lord, that prayer really works. And you are a God of miracle. Daghang salamat sa imong kaayo Ginoo, ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamo. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor John Boy, for that prayer. Mga kapaglaom, kung ugaling first time yun ninyo nga naglantaw sa ato ang tulumanon, no? Ug aduna man may mga prayer request, mga ganahan ninyo nga ipaampo nga murag dugay na gyud nga kamo lang nag-inusara sa pag-inampo ay sa pag-ampo. Usahay bitaw bation nato nga murag maluya na ta nga nagbalik-balik la ta pag-ampo. Mga kapaglaom, we'd like to encourage you nga kini ato ang tulumanon, nagamoy pabalo kaninyo nga ato ang tulumanon mo tumong og tuyo gayud niini nga ubanan mo sa pag-ampo. So kung doon na mo may mga prayer request, doon na mo may mga testimonies, mga angayan ipasalamatan sa Ginoo. At nang i-air din atong pagabasahon, i-message lang. Doon na tay hotline number provided mga kapaglaom din ha sa ubos sa inyo nga screen. Inyong nakita, pwede niyo kana nga i-message, pwede niyo sabihin niyo nga tawagan aron nga ato ka nang dugukan unya sa pag-ampo o sa pagpasalamat ang ato nga buhig nga Dios. And for this tayo mga kapaglaom atong kuhaan o sa gahamubo lamang nga higayon ang ato nga suhito. And mga kapaglaom siguro usamo sa mga pipila nga adunay mga ginahambin nga mga kanang gitawag nila o murag kaligut-gut, no, Pastor Jan and kapaglaom Renan. Usahay dili gyud to mapugnan ang atong kaugalingon nga magtanom gyud ta og galagot, magtanom ta, magdumot ta, moingon ta nga nasakitan ko pero okay, ako lang ni siya nga pasayloon pero usahay ko tubra sa tong baaba ang pagpasaylo. So mga kapaglaom, sa diha ba nga nasakitan mo, I don't think nga kitang tanan same og reaction or respond gyud, no. Unsa man ang imong nahimo nga respond niini? Imo ha ba nga gitanom sa imong kasing-kasing nga mobalos ka? Imong bang gitanom sa imong kasing-kasing ang pagdumot or imong gitanom sa imong kasing-kasing ang kasing-kasing sa pagpasaylo? And sa diha nga ikaw nipili sa pagpasaylo mga kapaglaom, doon na ba benepisyo nga imuha nga nakita? Doon na ba benepisyo sa imong kagalingon nga imuha nga naangkon? And nabalaan ba ninyo mga kapaglaong nga
duna di ay gahom sa pagpasaylo. So today mga kapaglaom, ato ang nga pagahisgutan ang usa ka suhito o uluhan nga nagaingon the power of forgiveness. And ang ato ang quote of the day mga kapaglaom na makita sa Ephesians chapter 4 verse 32 nagaingon din ha, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Naay usa ka nindot diha nga phrase nga giingon nga sama sa pagpasaylo ni Kristo. Sahay dili na to makita nga kita dai pinasaylo. Nang muna usay malimtan na to bitaw Pastor Jen and kapag laamranan nga bitaw no gamay ra tong nahimo sa akong isig katawo nga naman nga ako man gidumtan og maayo. Later na ra ba nimo ma-realize nga humana. And then akong pangutana Pastor Jen, doon na ba tayo, mas maayo magod kining tao magod Pastor Jen, ganahan magod nga naay sumbanan ba? Doon na ba tayo nakita nga or somebody nga nasulat din na sa balaang kasulatan nga nahimo na to nga example atong sundan ang iyaha nga pagkinabuhi sa pagpasaylo? Yes, kapaglaom mine, usa sa mga pinakanindot mga kapaglaom nga example di as balaang kasulatan mao si Jose, Joseph. Ang gihimo sa iyang mga igsuon batok kaniya dili tiaw-tiaw. Remember no? Giplanuhan siya nga patyon sa iyang mga maguwang mismo who were supposed to be the people who should have defended him. Support system dapat. Unya giin ato siya apan through all those years mga kapaglaom. Ug mao ni ako na lang ning kuha ang panahon to explain sa inyo mga kapaglaom. Nindot kayo. Gipasaylo man ni Jose no ang iyang mga igsuon. Imagine kapaglaom renan og mga kapaglaom kung gikan sa pagtraidor sa iyang mga igsuon maguwang niya, nagsigi siya kanang bit-bit adto nga kasuko o kalagot nga mubawo siya. Siguro wala siya kaabot sa palasyo. Siguro digto pa lang sa kang Potiphar's house o digto pa lang sa priso, digto na lang gid siya namatay. Apan diha na to makita ang gahom sa pagpasaylo mga kaigsunan. It is moving on from the past. And instead of being imprisoned by the past, using the past as a tool to make you better moving forward. Kay dili na magudto niya mabag-o gud ang kagahapon. Bisag unsa una niya di na to niya mabag-o. Ang iya na lang leksyon nga malig-on siya adto, gipasaylo niya adto ron maka-move on siya aron nga kun ang kagahapon dili man tinud niya mabag-o, apan ang kaugmaon ang kahayag mabag-o niya. Ang pagpasaylo naga makes us free from the faults of the past so that we will enjoy the light and the brightness of the present kapag laong ganun. Yes. Tinuod na Pastor no kanang nindot kaayo na nga emphasis ba. Like sa ato ang mga daily encounters naaman gyud tay mga kanang panahon wherein napasakitan ta og somebody else that maybe we are close with. Dili man nato siguro kadugo or kadugo baka nako whoever. No nga kanang usahay bitaw very little thing kanang gamay ra jud kaayo niya pasilo lang gud ta gamay nga lisod baya jud pod kwaon ang kana ganing pagdumot sa ato ang kasing-kasing o paghuna-huna. But kaning if we ponder upon the story of kanang Joseph ba makita nga kanimang gani ako naraman gani na sulti to sa katao ang kani ganing sa iya bugat ni gani kaayo di ba. It's a lesson for us to learn ba nga kanang although it is difficult dili maayo nga magtanong gyud ta anang kanang kalagot or magdumot sa tong mga kasing-kasing. It's very liberating jud kaayo mga kapaglaom. Personal experience no nga kana bitang mawala na siya sa imuhang kasing-kasing ang pagdumot. Nindot kaayo murag makaginawa og luag kaayo. Like compared to the feeling kapag lamranan nga if that person was there where you are, usahay bitaw mo mangita kag paagi na lang nga di mo siya makit-an. Diba? Kanang malikay-likay ka and you are limited. Like gilimit ni mo imong kaugalingon nga unta daghan pa kag mahimo unta sa buhat sa Ginoo. Labi nag that person is also within the circle where God has called you to minister. Usahay makaingon ka nga Lord, ministry pa ba ni? Maka-question gyud ka no as in and of course makapaglaom sa base
sa story ni Joseph, kung atong lantawon murag short ra kaayo, murag feel nato dali ra gid kaayo. Easier said than done, no? But I think forgiveness is still also a process. Kapag Lamranan and Pastor Jenboy, usahay man gud kay pugson mo to tong kagalingon nga heal dayon. So sige na to siyang tandog, so ang samad dili gid maayo. So of course it would take a lot of prayers gid mga kapaglaom and trusting God that God will heal us emotionally. Kaya usay pag matandog ta emotionally, sige na tong dibdib ang atong emotional nga feeling mo nang masabod. So di jud siya maayo. So mga kapaglaom ang pangutana karon alang sa atoa, mahitungod sa istorya ni Joseph. What did Joseph get sa diha nga siya nagpasaylo? What did forgiveness do sa iya kinabuhi? And what can it do also to ours today? Mga kapaglaom, let's pause for a moment and hear og atong ipander ang kini nga mga pulong mga kapaglaom sa ato ang lesson karon while we are listening meaning usa ka music nga anindot kaayo ang mensahe. And may you be blessed. Pasaylo niya ang kalabasan, kalinaw ato nang nabatnan, giandam niyang kaugmaon, pusa siya akong alagaron. Itugyan ko ang tanan kang Kristo, ihalad ang kasing-kasing ko, talikdan ko ng kalibutan, kay giandam na ang kaluwasan. Ang manluluwas ko, gihigugma ko, si Kristo, kay siya ang manluluwas ko, kay siya ang manluluwas ko. Ang manluluwas ko. Pagkanindot kayo nga reminder mga kapaglaom, I'd like to repeat the first line. Gipasaylo niya ang kalapasan. Very fitting sa ato ang discussion of forgiveness. Kingano, kinsa ra gud ta para pasayloon,
no? So kinsa punta para dili magpasaylo. That's a really wonderful reminder nga ang Ginoo manggani ni pasaylo manggani siya, how much more kita. Well, it's easier said than done, but unsa kaha ang mga benefits unsay nakuha ni Joseph when he finally decided to forgive? Unsa kay nahitabo sa iyang kinabuhi, no? Mao nay mga pangutana ganiha nga ato ang gibiyaan before the song, and we will continue to discuss that kapag laumay, you know? Yeah, so ato mang gibiyaan kadali mga kapaglaom no ang ato ang topic, and adunay mga pangutana kagingon ni kapaglaom nan unsa man ang nahimo nga nahimo sa pagpasaylo sa kinabuhi ni Joseph, and mauusab kini mga kapaglaom mahimo sa tuwang kinabuhi once we chose to forgive. First mga kapaglaom is it relieves heartaches. So very common kay nga feeling, I guess kitang tanan naka-experience siya ni ani nga every time bitaw nga kanang igihilak gid ato tanan kapag lamran Pastor John Boy na Lord dili na gid ko ganahan nga ingon ani na kay murag huot na kay sa feeling inani ganang restricted nako inana gihilak nimo ang tanan sa Ginoo. What happens after that? No nga grabe na nang hubag imong mata, aside sa nang hubag imong mata mga kapaglaom, ang imuhang kasing-kasing na-release ang kasakit, no? So mo nang gitawag nga matagaan ka og relief gikan ni ana. And forgiveness always does that mga kapaglaom. It always relieves pain whenever we choose to forgive. Tungod kay mura ito ni siya kanang gingon pa ni Pastor ganiha nga you have been freed from imprisonment. So, kay mura man ka gipriso gyud sa gingon pa no kay gipriso nga dili gid ka kahimo sa usual nimo nga ginahimo kay magbantay ka sa imong nga actions nga basin og ingon ani akong mahimo ingon ana. So daghan kag bantayan, and mga kapaglaom sa diha di ay nga we choose to forgive. It's like a balm of God to heal sa ato ang mga kasing-kasing no nga sa diha nga nagsugod nga ang sugod ba sa forgiveness nasa naara sa ato ang decision ba. Okay, usay mo gud usahay atong kupkupan mo nang dili gid ka pasaylo. Masitag ang Lord tabangi ko nga akong pasayloon pero ang atong kasing-kasing gakalisod. So muna ang problema kasagaran nato. So it always starts within mga kapaglaom, a decision nga ako na gining i-let go. Ang ikaw na bahalaan ni Lord. I-let go gyud. Tinuod na kapag laumayan ka nang iingon nimo nga kanaganing imuha man gud ng will ang pasaylo. Kay usahay mao lagi na magsigitag ampo nga Lord tatangan na ni kuan, pero ikaw mismo di man ka willing to take out that kanang heartache sa imuhang nagibati. So kaning very true na no, siguro nakakuan po ka ana kapag laom no, naka-experience po ka ana kay ako personally naka-experience ko ana ba nga when I decided to kana dili na gyud ko ganahan ani nga feeling ba kay na-limit na gyud ang ako ang mga lihok, and even the ministry is kanang affected kung dili na gyud ni siya maayo. I don't like this anymore. Ato na ning i-let go, put behind. Akong gi-process ako utok. Unsa day nahitabo mo nimo nga okay, simple. Unsa pa may dugayan? Ikaw wala Roger, na. Once pagod ma-involve ang emotions no, murag feel to dako kaayo ang thing. Pero pero kung maka-decide bitaw ta nga we want to forgive, kanang nindot kaayo paminahon ba nga you can communicate with that person again, lipay mo balik, kanang bitaw makamingaw ba nga kanindot ba di ay sa unang kanang wala mi mga ingon ani nga kanang okay ang amo ang relationship, di ba? So mas pilion nimo nga okay ang imong relationship kaysa sa magpabuta-bungol lang kunuhay ka nga naa dinha ang tao, di ba? Dili gyud lalim ngay nga na. And forgiveness, just like sa naitabo ni Joseph mga kapaglaom no, it restored the relationship with his family, di ba? Nagkauliay sila balik kay kani manggong mga kalagot nato. It can break relationships, and sayang kaayo ba no nga doon na tay mga nindot kayo nga relationships around us, and even mga kauban nato sa ministry or sa kung unsa pa magani na nga mga buluhaton that maguba na siya tungod lang kay atong gikuptan ang kalagot sa ato ang kasing-kasing, and wala nato gipili ang pasaylo. So Pastor Jan. Yes, duha ka butang mga kapaglaom no. Ang pagpasaylo number 1 is akong gisulti ganiha, freedom. Ngano man, freedom kini sa mga butang nga nahitabo na kaniadto nga wala na kay mahimo
kay dili na nimo mausab, number 1. Number 2, freedom kini sa mga gihimo sa tawo kanimo nga wala kay kontrol. Dili man nimo na makontrol sila. So kung dili ka magpasaylo, ang kasuko og kalagot mura kuno na siya asido. It does more damage to the container itself. Di ba? Gatulog ka, lingkod ka dinhi, suko kayo ka, unya katong naghimo nimo Naglipay-lipay ra. naglipay-lipay ra, piting hagok, ikaw pirdi ka mga kapaglaom. Hildi Kung dyan. kita magpasaylo, it's for our own good, not for the other person's good. So, number 1, freedom. Yeah. No? Dili nimo siya papuyon sa imong utok, kundi imong papahawaon, kayo are moving on to better days. You are moving on to tomorrow wherein you have control. Yeah. Because of what happened yesterday is a memory you cannot change. Cannot erase. Wala na gina siya. Number 2, ako lang last, number 2. We forgive so that we will be forgiven by God. Amen. That's the most important, mga kapaglaom. Ingon ng Ginoo, magpasaylo ka mo sa mga ako nagapasaylo kaninyo. Gihimong requirement sa Ginoo ang pagpasaylo. Aron pasayloon, kaya nga naman, benepisyo mo na kanato. That's it. Yeah. Yeah, and another is it renews emotional health. No? Yeah. Life is too short mga kapaglaom to spend it much with bitterness. Ano, kanang sayang-sayangan lang ba nato ang ato ang kinabuhi ang gihatag sa Ginoo nga naata puno sa kalagot, no? Lahi man good ang feeling ngayon nga kuan wala free. We're free from everything. So mga kapaglaom, may it be nga doon tay mga nakatunan nga mga pagtulunan gikan ni ini nga istorya gikan ni Joseph kung giunsa niya sa pagpasaylo ang iya nga family. Yes, dili na mabalik ang past, di na ma-erase, ma-change ang past mga kapaglaom, but pwede nato nga mahimo nga atubangon ang umalabot nga adunay kapiskay sa tong hunahuna, adunay kalinaw sa tong hunahuna mga kapaglaom. So choose mga kapaglaom to forgive aron nga kita ma-relieve sa heartache, aron nga ma-renew ang atong emotional health, and aron nga ang ato ang relasyon sa atong isikatawo mahimo usab nga ma-restore, and also our relationship sa Ginoo will be reconciled as well through forgiveness. Yes. So, mga kapaglaom, hinaot nga daghan tag mga pagtulunan no nga nakutlo gikan sa ato ang discussion na karong taknaa atong pagpadayunon sa basa ang mga pinadala nga prayer requests an ato kining tabangan sa pagampo. Nakadawat ta og prayer request gikan ni kapaglaom Rose Borromeo. Magpaampo siya para sa iyang bana nga si Leo Borromeo. Nga unta magkauban na sila sa tibok pamilya nila, kauban sa ilang mga anak sa pag-alaga dinha sa Ginoo. Now let's also pray sa kaminyoon nila ni kapaglaom Richelle Manuel. And nga iyaha po paghamundom is nga magkauban pud sila sa pagsimba sa iyang tibuok nga pamilya. And we also received rather a prayer request gikan ni kapaglaom Anibeth Edma Paalisbo Dibdib. Para sa pagampo para sa dungag nga kusog and loving heart, and that mas accepting pa siya sa tanan. Nindot kay nga pagampo. So for this batch of prayers, ako ang hangyoon si kapaglaom Mind to please lead us. Thank you so much kapaglaom Renan sa pagbasa. Mga kapaglaom, again, na din na makita ninyo mga prayer request. Ayaw ninyo hikalimpi sa pagsulat sa inyong mga prayer book. Aron nga apilan to sila sa pag-mention sa ato ang mga prayers. Before we pray mga kapaglaom, ano na ko i-share sa inyo ha? Very common nga scenario, di ba? Nahinumduman nato ang istorya ni Peter. While Peter walked on the water to go to Jesus, sa diha nga iyahang nakita nga alabihan gid kaayo ang waves, no? And there's a wind that was boisterous. Sa diha na nakita, he began to feel afraid and began to sink mga kapaglaom. So pinaka iyang gihimo lamang is he cried out and said, "Lord, save me." Siguro usahay dili man gyud to ma-mention specifically ang atong prayer request, usahay kung naa ta sa kasakit, usahay ka na puno na gid kay ta kabalon sa atong buhaton, ang ato na lang ma-pray is, "Lord, please save me." Ang Ginoo mga kapaglaom is that same God nga ni take respond kang Peter niingon sa verse 31 na sa Matthew chapter 14 verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Immediately ang Ginoo dili gid maglangay mga kapaglaom. Siguro para nato nalangay siya, pero dunay perfect nga panahon alang sa iyaha. May we trust sa iyaha while waiting mga kapaglaom sa answer. Shall we pray? Dearest Father God in heaven, Lord, what a wonderful it is, dear Father in heaven, to commune with you, to trust you. So sweet, dear Father God in heaven, to taste your goodness, dear Lord.
Bisan pa man sa among mga naagian sa tibuok nga semana, tibuok nga pipila ka mga katuigan while we are here, nagapuyo nining kalibutan nga puno gayud sa mga kahilayan, sa mga kasakit, puno sa mga challenges, sa mga hagit. Dear Lord, amo gihapon nga nakita nga usa ka tamis sa diha nga kami mga pupot diha kanimo ug magasalig lamang diha kanimo sa tanan. Nga salamat nga ikaw matag karon og unya, wala mi nimo gibiyaan ug imo kaming gikuptan amahan nga makahimo kami sa paglakaw sa tul-id nga dalan sa pagkamatarong. Lord, ang mga hagit usahay hatag kanamo usahay og pamaagi nga mahilayo mi diha kanimo. But thank you that today ikaw nagapahinumdum kanamo to let go of these things, to let go of the past nga among na-feel, nga mga kasakit against our neighbors, and to choose love because you first loved us, to choose forgiveness because you first forgave us, and to choose, dear Father in heaven, to free ourselves from this, and that dili mahimo nga restricted ang amo nga mga paghimo sa mabuluhaton nga imong gipiyala sa among mga kamot. May it be, dear Father God, nga wherever we go, whatever we do, mahimo nga amo ang instill sa mo ang mind that we will become a blessing in one way or another sa mga gagmay man o sa mga dago nga pamaagi. May it be, you will help us, dear Father God, to choose to love, to choose to forgive. And so, dear Lord, this morning, amo nga tugyan diha kanimo ang pipila sa mga kapaglaom nga nagahandom amahan nga imuha silang pagaduawon, imo silang tagaan amahan sa tanan nga mga paginahanglan nila nga ilang gikinahanglan, imo sila nga pag-ayuhon bisan pa man gani sa ilang nga mga balatian. Dear Father God, ako nga mention di kanimo ang pipila sa mga pangalan, Lord, nga dunay mga request nga ilaha nga gihandom nga imong igahatag kanila sa husto nga panahon. Bisitaha sa kapaglaom Rose Borromeo alang sa iyaha nga bana, kauban sa iyang bana nga anaa kini amahan sa ilaha nga handom nga sila maghiusa ang ilang panimalay sa pagsimba diha kanimo bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi, handom nila amahan nga imo silang maabdan nga ana nagasalig diha kanimo. And Lord, may ikaw magatandog sa kasing-kasing ni kapaglaom Leo, wala imposible diha kanimo sa diha nga ikaw magatawag sa imong katawhan, dili gayud kami makahimo sa pagbalibad, Lord. And so may it be, dear Father God, ikaw magapakita sa imong nga gahom ngadto kaniya, ikaw magapakita usab sa pagkinabuhi sa iyaha nga panimalay kauban ni kapaglaom Rose ug sa iyaha nga mga kabataan ngailang mapakita ngadto ni kapaglaom Leo amahan nga si Kristo anaa sa ilaha samtang magapili siya sa pagsunod diha kanimo walay angay ikabalaka. And Lord, kapaglaom Rachel Manuel alang sa iyaha usab nga handom nga ikaw maghatag og kahumpayan sa unsay nahitabo diha sulod sa ilaha nga kaminyoon kauban sa iyaha nga bana. Usab sila nagahangyo, nagaampo amahan nga dili usab sila mahimo nga magkawatak-watak sa pagsimba ug pag-alaga diha kanimo. And Lord, we know nga ikaw ang Dios lamang gyud nga maka-restore og relationship. And may it be, Father God, unsa man ang naa dinha sa ilaha nga panimalay. Our message today, dear Father in heaven, is so timely alang sa ilaha. Teach them, dear Father God, to forgive each other. Teach them, dear Father God, to love each other even more. Because kay bisan pa man sa mga nahimo nga mga sala namo, imo hagipon kami nga gipili nga maghigugmaon ug pasayloon. And Lord, lastly sa kapaglaom Annabeth, hangi usab niya nga adunay mabatnan niya amahan ang kusog ug ang ligdong nga kasing-kasing amahan sa paghigugma o sa pagdawat usab sa katong uban nga naa sa iyang palibot. Siguro aduna may mga sitwasyon nga diin iyang nakita amahan nga dili usab siya accepted or siguro malisod po siya pagdawat ngadto sa uban. And I pray, Father God, nga ikaw maghahatag kaniya ni nga kasing-kasing just as you have accepted us all, no matter what we have done in the past, no matter what we are, and no matter what we've become. I pray, Father in heaven, nga kini nga mga pag-ampo amahan imo kini nga i-regard, dear Lord, and heaven will be open, dear Father, to receive these prayers, and that heaven will be open to pour blessings and answers also alang nini nga mga pag-ampo. May amo ning isalig di kanimo ang tanan, ikaw maghatag og comfort, ikaw maghatag amahan og kalinaw while we are in the waiting alang sa katumanan ning tanan nga mga pag-ampo. This we all ask and thank you in the name of Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom main, and doon na patay dungag dinhi mga kapaglaom nga mga prayer request. Gikan ni kapaglaom Jo Marie atong iampo ang iyahang papa nga naa sa balatian, atong iampo nga maayo na siya and that ma-restore ang iyahang mahing panglawas. Nakadawat po ta og prayer request gikan ni kapaglaom Joshua Danaval. Magpaampo siya para sa iyahang bag-ong work schedule nga naa sa night shift.
maka-alter ni sa iyahang sleeping hours, no? So atong iampo nga unta maka-adjust ba siya or mabalik sa pangbuntag or sa day shift ng iyahang pagtrabaho. We also received the prayer request gikan ni Kapaglaom EJ Nelmida Generalao. Let's pray, magpaampo siya para sa tanang mga missionaries, mga pastors, ang mahimong successful ang ministry before pa man mobalik ang para rather mobalik na ang Ginoo. Now let's also pray for Kapaglaom Archilens DP Lasrin. Prayer para sa iyahang mga pamilya, mga adlaw-adlaw nga panginahanglanon nila, and para sa ilahang moral and physical health, and unta nga proteksyonan sila sa Ginoo, no? Kapaglaom Nelia Tindoy, magpaampo para sa iyahang bana nga madawat or asawa rather ang ang pagpasaylo patigbabaw rather dinha sa ilahang pamilya, and ang iyahang mga anak at tibuok pamilya nila nga magkahiusa sila. And also si Kapaglaom Alion Rene atong i-appeal sa pagampo nga maayo na siya sa iyahang balatian so that makabalik siya sa simba dinha sa Ginoo, no? So far mao ra to ang napabatay dungag ng mga prayer request. I believe that's all we have. So ako ang hangyoon si Kapaglaom Pastor Jan Boy to please pray for us. Magampo kita, mga kapaglaom. Amahan mo nga naa ka sa mga kalangitan sa pagpadayon ni among programa sa pagampo dinhi sa kalangitan. Amo kini karong giugyunan sa pagdala kini nga mga prayer request sa imong atubangan diha sa imong trono sa grasya sa kalangitan. Among una gidala sa pagampo o Dios ang prayer request ni Kapaglaom Serna Rosaleta. Nga ikaw panalangin kaniya, magahatag kaniya og healing, especially sa iyang chemotherapy karon. Naa siya nagapakiguban kanamo watching from Tagum City. Bisitahi siya Ginoo. Panalangini siya. We pray nga you will listen to her request and grant it, O Lord. Dili tiaw-tiaw ang iyang giatubang nga pagpanghangkat siyang panlawas. But there is no problem that is so great you cannot solve, O Lord. Because with you, nothing is impossible. You are the great healer. You are an all-powerful God. Bisitahi si Kapaglaom Serna. Himuig mirakulo yang kinabuhi, Ginoo. Ipabati kaniya nga karon kauban kaniya. O kami nag-ampo, Ginoo, nga bisan paglisod ang iyang giatubang, apan siya anay kalipay o paglawom siyang kasing-kasing, tungod ikaw, Diyos nga gamhanan, o Diyos nga nagatubag sa pagampo. Among gidala sa among pagampo karon ang prayer request ni Kapaglaom Greg Desierdo, alang sa kang Kapaglaom Elton John Mamak, nga ikaw magahatag og healing sa iyang spine, Ginoo. Miracle healing ang among giampo, Ginoo. Nga ikaw maoy magagamit sa mga facilities or mga tambal nga makaangkon si Kapaglaom Elton og kaayuhan nga dali mirakulo siyang kinabuhi. Dumduma sa Ginoo og himuig mirakulo ang iyang kinabuhi. Amo usab gidala sa pagampo ang prayer request ni Kapaglaom Nelia Tindoy, nga ikaw magapanalangin sa iyang asawa nga sa dili madugay, Ginoo, madawat niya ang ilang pinangga nga apo, pasayloon niya ang iyang anak mauusab, kauban sa iyang Kuya Val, o ikaw magapasaylo kanila kung unsa man ang ilang giatubang problema sa ilang panimalay, kauban sing pinangga ang asawa, Ginoo. Ikaw magahimog mirakulo, ikaw magapatunga kanila nga ilang makita nga lahi ra gyud ang kinabuhi nga naay Dios, Ginoo. Please listen to their prayer and be the pillar. Ikaw mahimong haligi sa ilang puy-anan, Ginoo, aron ilang makita nga lahi ra gayud. You will touch the heart sa iyang pinangga nga asawa aron sa dili madugay ana ay kalinaw, anay paghigugmaanay, naay paghiusa sa sulod sa ilang panimalay. Among usab gidala sa pagampo si Kapaglaom Jo Marie para sa iyang papa. Ikaw maghatag og healing, O Lord. Ikaw magabisita, ikaw magabubuo sa imong panalangin, ikaw magabubuo sa imong langit nun nga lana. Ang kaayuhan imong ibubuo kanila, Ginoo. Daghang salamat sa imong kaayo. Amo usab gidala sa prayer request si Kapaglaom Joshua Naval
na siya bag-o nga working schedule sa gabi, distorting sa iyang sleeping hours. Panalangin niya siya Ginoo nga maka-adjust siya, good health na kaniya, ug makapadayon ra gyapon siya sa pag-alagad kanimo, pagtrabaho, good health, tungod kay ikaw nagpanalangin kaniya. Yes, Lord. Second to the last among pag-ampo Ginoo mao si kapaglaom EJ Hineralaw. Ikaw magapanalangin sa tanan nga mga missionaries, sa tanan nga mga pastor aron ang kadaugan sa pagpangwali sa maayong balita mahitabo aron ikaw hapit mo balik ug nanay kalinaw, kalipay ug maundang natin ning kasakit, kamatayon, kasamok sa kalibutan. Lastly, O Lord, among gidalas pag-ampo ang request ni kapaglaom Archie Lenz Lasrin, praying for sa iyang panimalay, kung unsa man ilang gikinahanglan sa matag adlaw, spiritual needs, daily needs, financial needs, moral, physical, protektahi pod ang iyang pinangga nga amahan. Salamat si mong kaayo Ginoo. Kini tanan nga mga prayer request amo karong gisaligan nga nadawat nimo diha sa kalangitan ug kini Ginoo imong pagatubagon, imong igabalik dinhi sa langit apan kauban na sa mirakulo ug panalangin nga pagadalon sa anghel aron makita namo Ginoo that prayer is still answered in today's time because you are still a God that is alive and still a God who loves us and who answers prayer. Salamat Ginoo si imong kaayo kini among gisaligang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor John Boy, for that prayer. Mga kapaglaom usagayod ka, ang malipayon ang mga kasing-kasing sa diha nga amo nga nadawat ang inyong nga mga prayer request o kanunay kami magmalipayon sa pag-uban kaninyo sa pag-inampuay. Kita magkuyugay sa pag-inampuay matag Sabado mga kapaglaom, hangtod sa sunod Sabado kita magbalik na usab sa pag-inampuay kauban sa ato nga buhi nga Dios at pasalamatan atong daygon ng ato nga buhi nga Dios. Apan sa dili pa nato pagatapuson ang atong programa adunay mga pipila sa amo ang mga linya nga ang may kabilin diha kaninyo dito may kalimtan sa pagtapos sa ato ang tulmanon mga kapaglaom. Hinumduman nato kanunay that Jesus teaches us that we can receive forgiveness from God and God alone as we forgive others. And let's also remember mga kapaglaom that it is the love of God that draws us unto Him, and that love cannot touch our hearts without creating love for our brethren. Tinuod ka na gani mga kapaglaom, as we hope to be pardoned for our offenses against God, we also are to pardon those who have done evil against us. Yes, because mga kapaglaom, again, forgiveness heals. This has been your kapaglaom mind saying that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, mga kapaglaom, forgiveness restores. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And Christ's forgiveness redeems. This has been Kapaglaom Pastor Jen Boy saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.